Oh, wait. Bakit? Ang lakad na lang ako. Sige. Tayo ay pupunta sa Gualberto. Isa ring magandang pwedeng pagkuhanan ng mga views. Magandang tingnan, nakaka-relax. Isa yan sa mga unang nakilala dito. Kapag pupunta kayo doon ay makikita nyo itong police station doon. Ayun, mayroong Alphamart, tapos maybe dito tayo sa may ng police station. Daang papasok ito ng Barangay Baluarte. So tuloy tayo. Dito naman ang rough road ay sa unahan. Pagdating doon ay simentado na. So tuloy lang tayo. Hindi ko alam kung sakop ito ng anong barangay. Parang Laya ibabaw pa rin. Tapos pagdating doon ay Barangay Baluarte, dire-diretso pamuntang Imelda. So diretso lang tayo. Kung titingnan nyo, talagang probinsya ito. Sakop itong ng San Juan, Batangas. Sementado ang kalsada, pero tingnan nyo at kitang-kita ang pagiging probinsya nito. Ito na yata ang boundary. Laya Ibabaw at saka Barangay Barualte, San Juan, Batangas. Common dito sa probinsya, boundary ay ilog. Maliit o malaking ilog, yun yung nagsiseparate. May kaibigan ako dito, Pastor Tony Ramos. Hindi na lang ako makakadaan dahil diretso pa. Dito pala yun, Bride of Christ. Shout out sa iyo, Pastor Tony. Barualte na nga tayo dahil yung school ayun, nakasulat ay Barualte. Ganda ng school. Ito ang kagandahan sa biyahe sa probinsya. Yung daanan nyo tulad yan, mga puno. So alam nyo, fresh ang inyong nalalanghap ng hangin. Matagal ko nang narinig yung Gualberto dahil napakarami na diyang nakapunta ng mga kasama ko at kakilala dito sa San Juan, Batangas. Pero ako ang hindi nakapunta. Sir, pwede akong magtanong, saan din na yung Gualberto? Ito po. Sa Imelda pa. Humingi tayo ng direksyon sa mga taong narito sa tabi ng barangay hall at isa sa kanila ay nakakakilala sa atin, ang SK Chairman. Sayang nga lang hindi ko na itanong ang kanyang pangalan. Maraming salamat ho. Sir, sa kamera kayo Ma'am, may resort din pala dito. May nakasulat na Porto Gualberto. Ayan. So, diretso tayo. Ito yung daanan. Wow, probinsya. Kawayanan. Usually guys, pag may kawayan, usually ay ilog yan. Pero ito ay daan. Ayan, daan ng tubig. O, diretso tayo. Tulad yan, may kawayan. So, may daanan ng tubig yan, malamang. Palagay ko tahimik dito. Diretso lang tayo. Walang nakasulat kung ito ay Barangay Imelda. Malalim. Ito na, Barangay Imelda na tayo. Wow. God bless you, Barangay Imelda, San Juan, Batangas. Tagal-tagal ko na sa San Juan, yan ko lang napuntahan ang barangay nire. Hanggang Barualte lang ako. Okay, susundan lang natin yung kalsada dahil may sign naman kanina, diretso papuntang Gualberto. So ito yung daanan. Sabi nila, sa akin ay lusot daw ang motor. Dahil malimit sa nagpupunta dun ay lakad. Sa wakas, napasok ko na rin ang Barangay Imelda. Diretso lang tayo. Saan kaya barangay hall ng Barangay Imelda? Health Center. I love Barangay Imelda. Saan kaya din yung ang Gualberto? Dahil hindi natin alam kung tayo diretso o kakanan, tayo ay naghanap ng pwedeng pagtanungan dito sa area ng barangay. Nandang po, hirap lang po ako magtanggal ng helmet. Ako po yung nagbablog. May tawag po din sa barangay hall? Sige ma'am. Tayo ay makikipag-usap sa mga taga-barangay hindi lamang upang malaman ang direksyon ng Gualberto, kundi makipag-coordinate na rin, magpakilala at ipaalam na ating ipopromote ang kanilang barangay. Ano po, yung Doming na lang po, alang alias eh. Doming Gawad Kampang. Doming. Tapos si
Ano nga, Kagawad Enzo Guno. Sinsugono. Tapos, Si Hipilito. Buendia. Pagkatapos nating makipag-coordinate, tayo ay dumiretso na sa ating pagpunta sa Porto Gualberto Beach, San Juan, Batangas. so pahon. So tayo ay nakapag-coordinate sa barangay officials sa pagkuha ng ilang mga shots dito sa kanilang barangay. Guys, alam niyo ba na medyo malamig ang naramdaman ko din gawa ng mga puno. Kaya pala ramdam ko ang lamig dahil sabi ng Google Maps ay napapaligiran ng mga puno ang aming dinadaanan. Mula sa Barangay Hall ay didiretso tayo papunta sa Porto Gualberto Beach, isang napakagandang view na lugar. Tara! Yun, may sign ng Sa kanila. Porto Gualberto. Ayos pala din dahil siya kumbaga remote area pero sementado pa rin ang kalsada. Pagdating dito ay nahanap ko lang ang sign na Porto Gualberto. Porto yun yun Porto Gualberto yun nakasulat. Guys, hindi namin alam kung dito Pumiretso ka muna ba? o dito. Sabi ni Mrs. diretso muna dito. Namamaybay na kami sa gitna ng mga taniman at ito ang kagandahan ng motor. Madaling itasot, madaling ibalik, madaling i-maneuver. Gubat na daw sabi ni Mrs. Pero magandang adventure to. O kami nasa dulo na ng daigdig. Nasa gitna tayo ng Nyugan. Tatay, pwede po magtanong. Saan po yung Gualberto? Ano? Siya pa po. Thank you po. Ayon sa amin na pagtanungan, kapag tinatahak nyo ang lugar na ito, ibig sabihin yan ay kayo ay nasa tamang direksyon. Magandang puntahan ito ng mga nakamotor. Malamig yung lugar. Dahil hindi naman actually siya rough road na rough road. May bato siya pero patag. So pumasok na tayo sa gate ng Porto Gualberto. Sorry, hindi ako tumigil doon kasi hindi ko naman agad napansin. Napansin ko malapit na, palampas na. Natutulin pa nga Kayang-kaya ito ng kahit anong klaseng motor, tingin ko. Pwede pa magtanong, malayo pa po din ang Gualberto? Maraming salamat po. Thank you po. At dito na nagsimula ang adventure ng motor dahil hindi masyadong kita sa kamera, pero ito ay palusong. Ito yung nakikita ko sa mga vlog. Ang hirap do pagka yung scooter engine brake. Ito stay mo siya sa primera, yan nakastay sa primera. Puro ano nga. Ang Porto Gualberto ay beach. Yan siya Tapos ang kagandahan sa manual, hindi rin problema ang pag-ahon. Sabagay sabi nila nasa driver lang. Ako kasi isa full ay manual. Yung automatic ko semi lang, semi-automatic. Wave 125. Tuloy-tuloy na ito ay pababa. Naamoy ko na yung dagat. Yun, kita na yung dagat. Hindi rin kita sa kamera pero maraming parte nitong pababa ay buhangin. Talagang madulas siya. Kaya ingat na ingat ako dahil ang kasko ang aking misis. Dito lamang ang ang manual. Ako naman ay 37 years na sa pagmumotor. 5 motor na actually ang dumaan sa akin. 2 doon ay service ko personal at yung 3 ay sa akin. Pero pa yung mga hiram. Malayo din ang aking mga biyahe. Patag, gubat, bundok, pabaan ng bundok, paahon ng bundok. Napakarami na rin natawid ng ilog. Pero pag may asawa ka na inisip mo ay damdamin na yung asawa kapag siya natatakot, hindi na natin maipilit na ituloy. Talagang alalay na lang tayo. Guys, ito na. Napakalapit na natin sa Gualberto. Porto Gualberto. Yun.
talaga. Wow, ganda. Galing. Check lang muna natin konti. Wow, ganda guys, oh. Dagat! Akala ko tapos na ang tensyon ng pagbaba namin gamit ang motor. Hindi ko akalain na mayroon pa palang mas maigpit dyan dito sa lugar na ito pababa doon sa Porto Gualberto. Napakaganda sana pero tingnan nyo ang nangyari sa amin. Talagang madulas ang daanan pababa. Oh, wait. Bakit? Nakaka-English pala din. Lakad na lang ako. Sige. Lakad na lang daw siya. Masyadong matarik. Ire kasi guys, medyo matarik talaga. Sarap na experience. Sa puntong ito ay nakababa na aking mga paa dahil ang motor ay patuloy na dumadaos-daos kahit aking ipreno. May experience na ako sa ganitong bagay. Napakarami na. Dapat dito ay pitik-pitik lang ang preno, tulong sa engine brake. Pero di dapat mag full stop. At hindi pinipigilan ng pag-ikot ng gulong para hindi lumosos. Pero nakiusap na bumaba si Mrs. kaya napatigil ako. Full stop. Wala akong magawa dahil hindi dapat ipilit ang isang bagay kapag hindi kaya ng ating asawa. Dahil dito naging alangan na ako dahil sa full stop na yon. Dahil dito nag-decide kami na doon na lang kami sa taas kukuha ng shots. Babalik na lang kami. Pati pagbalik ay napakahirap dahil dumadaos-daos ang motor. Talagang dumudulas siya ng kusa. Hindi ko nakuha na ng shots ang aming pag-ikot at pagbalik at pag-angat at pagtulak nito pataas dahil nalubat na pala ang GoPro dahil ang wire na nakakabit dito ay natanggal na pala. Hindi namin napansin. Doon ko lang nalaman pag-akyat na. Babalik ako dito sa Porto Gualberto dahil sabi nila napakaganda daw doon sa baba. Pero sa susunod magsasama ako ng ilang riders na aking mga kaibigan. Ito ang drone shot sa area na ito. Huwag kalimutan mag-follow sa ating page. Tulong yan para makapagpatuloy tayo sa paggawa at pag-explore at magpapakita ng ganda ng ating bayan at ng ganda ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat.